Good day mga ka-sports natin dyan. Frameline Cool Smashers na bigo na patiklupin ang Akari Chargers. Akari, tinunaw ang malakas na team. Marami ngayon mga bashers na naman ang CCS na buhay sapagkat nga ang Akari na isa sa kanilang pinakakalaban rin na marami rin mga bashers ay talagang pinuputakti ngayon ang CCS. Matapos kasi sa loob ng fourth set ay tinunaw nga ng Akari Chargers ang Team Good Vibes at tila ba wala nga silang kalaban-laban pagdating sa kanilang naging games. Anong nangyari pagdating sa CCS at bakit ganito ang nangyari na tila ba hindi nga sila masyado nakaporma sa team nila Eli Soyod? Kitang-kita naman natin na medyo nahirapan ang CCS kaya't ang ibang mga kritiko ng Frameline naniniwala sila na hindi na makukuha muli ng CCS ang kanilang inaasam-asam na gintong medalya pagdating sa All Filipino Conference. Bagamat nasa ikatlong pwesto pa rin ngayon ang CCS pero hindi natin maitatanggi na medyo talaga nahihirapan nga sila na makabalik nga sa pinakamataas na standing. Ating pag-uusapan at hihimay-himayin kung bakit napatiklop ng Akari Chargers ang malakas na team na Frameline Cool Smashers. Sino-sino ba ang mga players na nagkulang sa CCS at bakit sila natalo ng Akari? Alamin ang buong detalye pero bago ang lahat, subscribe ka muna, click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issues sa volleyball. Akari Chargers umangat ang kanilang standing sa ika-4 na pwesto samantalang nananatili pa rin ang CCS sa ikatlong pwesto naman. Pero hindi natin maitatanggi na dating nasa laylayan nga ang nasabi nating Akari Chargers. Pero eto, medyo humahataw na ang Akari at mataas na rin ang kanilang standing at pasok na nga sila sa banga para sa next round. Well, ang Frameline Cool Smashers hindi naman sila malalaglag at safe na safe naman sila sapagkat nasa ikatlong pwesto nga sila. Pero pag-uusapan muna natin ang naging laban nila kontra sa Akari Chargers na kung tutuusin hindi pa gaano kalakasan ang nasabi nating Akari lalo't ang CCS ngayon ay kumpleto recados nga ang kanilang mga star players. Narito na si G Amazing at narito na rin ang ating Queen Darna Gemma Galanza at si MB Fons. Pero kapansin-pansin sa mga nakaraan ngang games ay talagang hirap na hirap sila manalo. Ang nag-shine nga lang dito ay si Queen Darna Gemma Galanza kung saan nagkaroon nga siya ng 16 big points. Si Gemma Galanza ang number 1 top scorer ng CCS. The rest nga ay nahirapan na ang kanyang mga kasamahan. Sayang kung mayroon man lamang mga players na sumabay sa ating Queen Gemma Galanza, kayang-kaya nga nila manalo. Kitang-kita natin na talagang porsigido nga itong si Queen J na ipanalo ang kanilang laban kontra sa Akari Chargers. Tinirabaho naman to ng gusto ni Gemma Galanza pero hindi nga to sasapat sapagkat siya nga lang ang nasabi nating talagang kumana ng maraming scores. Ang kanyang mga kasamahan ay hindi masyado nagkaroon ng double digits maliban nga kay Tots Carlos na nagkaroon lamang ng 10 points pero hindi talaga ito sasapat lalo't si Tots Carlos nga ay babad na babad sa loob ng court pero kitang-kita naman natin na medyo marami talagang error itong si Tots Carlos at kahit nga sa mga nakaraan games ay talagang sunod-sunod rin ang kanyang mga errors. Mukhang hindi pa talaga solid 100% itong si Tots Carlos sapagkat kitang-kita naman natin na talagang medyo nahihirapan pa nga itong si Kaloy. Bagamat magaling naman itong si Tots Carlos ay nagkaroon siya ng double digits pero 10 points lamang yan at hindi yan sasapat para manalo nga sila. Pangs Panaga, ang isa sa mga aasahan rin natin ay hindi nga nagkaroon ng double digits sapagkat nagkaroon lamang siya ng 9 na puntos. Pero magaling itong si Pangs Panaga bilang middle blocker, middle attacker. Okay na rin to kahit papaano nakaambag nga siya ng 9 points. Bagamat itong si Pangs Panaga ay isa sa mga magaling natin na middle blocker rin pero hindi rin masyado nagkaroon nga siya ng maraming ambag dahil ang 9 points ay hindi talaga sasapat para nga makatulong sa ating Queen Gemma Galanza at maipanalo nila
ang kanilang laban. Kinulang talaga sila, lalo na ang ating inaasahan na si Bernadette Fons, ang ating MB Fons ay nagkaroon lamang ng 8 puntos. Well, mukhang nanibago tayo kay Bernadette Fons sapagkat hindi ito ang kanyang galawan sa loob ng court. Alam naman natin si Fons na madalas nagkakaroon ng double digits at mataas nga ang kanyang naiaambag sa team. Pero nang laban nila kontra sa Akari, tila babantay sarado nga itong si Fons kung kaya nagkaroon lamang siya ng 8 puntos. Grabe rin talaga kasi itong mga middle blocker ng Akari, binantayan talaga nila si MB Fons. Well, sa totoo lang magaling yan si MB Fons at alam natin babawi yan sa next game. Pinom superstar Alyssa Valdez, nagkaroon naman siya ng 6 puntos. Well, ang 6 points na yan ay malaking ambag rin yan para kay Alyssa Valdez sapagkat hindi naman siya babad sa loob ng court. Kita naman natin na madalas nga ay nasa bench na lang itong si Alyssa Valdez at kung pumasok man siya ay limited time lang talaga. Pero ang 6 points na yan para kay Valdez na isang bench sa kasalukuyan ay malaking tulong na talaga yan para sa kanilang team. Well, siguro kinakailangan talagang bigyan ng kumpiyansa si Alyssa Valdez at ibabad pa ni Coach Sharon Meneses para makaambag ng malaki sa CCS. Star player na si Bea De Leon, hindi rin siya masyado nagkaroon ng maraming scores. Nagkaroon lamang siya ng 5 puntos. Bagamat babad nga itong si BDL pero medyo nahirapan talaga siya. Kitang-kita naman kasi natin na ang 5 puntos na yan ay hindi talaga yan masyado sasapat para nga magkaroon sila ng pagkapanalo. Medyo nahihirapan rin talaga si BDL magkaroon ngayon ng double digits at hindi nga tayo sanay na ganito ang kanyang score sapagkat magaling naman yan si BDL at palaban sa loob ng court at meron ibubuga. Siguro bawi na lang itong si BDL para sa next game. At pagdating naman sa ating opposite hitter rin na si Michelle Gumabaw, nagkaroon naman siya ng 5 points. Pero kitang-kita naman natin si Michelle na hindi nga siya masyado babad sa loob ng court at nasa bench ito. Ang 5 points na yan ay malaking ambag na yan kung kukumpara nga natin kay Tots Carlos na babad sa loob ng court pero nagkaroon lamang ng 10 points. Siguro kinakailangan talaga na mapag-isipan ito ni Coach Sharon Meneses at sana ipasok niya nga itong si Michelle Gumabaw at ibabad. Matatandaan nga natin na noon nagkaroon sila ng Grand Slam, wala naman noon si Tots Carlos at ang babad noon ay si Michelle Gumabaw. Kinakailangan talaga siguro na kapag ma-error nga itong si Tots Carlos, ilabas agad at si Michelle Gumabaw na ang kanilang isabak sa loob ng court dahil malakas ito pumalo at malakas to makipagbrasuhan. Sana talaga itong si Michelle muna ang ibabad kung talagang ma-error itong si Kaloy dahil malakas yan si Michelle Gumabaw. At pagdating naman kay Sheena Turing, nagkaroon lamang siya ng 2 points. Well, maiintindihan naman natin sapagkat minsan lang naman ipasok itong si Sheena Turing at madalas nga ay nasa bench na rin itong si Turing. So yan na nga mga ka-sports natin dyan na ipinasilip ko na sa inyo mga naging scores ng Cream Lane Cool Smashers, kaya nga sila dyan natalo sapagkat ang nagkaroon lang ng double digits ay si Gemma Galanza at Tots Carlos. Pero mababa pa rin ang scores ni Tots Carlos. Talagang si Gemma lang talaga ang gumalaw pagdating dito nga sa CCS. Kaya sila natalo ng Akari Chargers. Bawi na lang sila sa next game. At alam natin na sure naman napasok na ang CCS sa next round. Yan muna pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball. Thank you so much. God bless.